Noong March 13, 1637, personal na pinamunuan ni Spanish Governor General Sebastian Hurtado de Corcuera ang kampanya militar laban sa Maguindanao. Nagsimula siya na may mga 800 tropa at nagtagumpay si Corcuera sa pagkuha ng Lamitan, ang kabisera ng Maguindanao Sultan Kudarat, na kilala rin bilang Kudarat, Guserat o Coralat. At sinira ang armada ng Maguindanao na may hindi bababa sa 100 barko kasama ang mga 5 o 6 na malalaking barko mula sa Java. Simula pa noong 1609, payapa na ang relasyon ni Kudarat at ng kanyang ama na si Kapitan Laut Buisan sa Spain. Tinulungan pa nga ng mga Espanyol si Kudarat sa pagresolba ng internal na gulo matapos mamatay si Buisan, lalo na sa Buayan at Sarangani at iba pa. Pero, nang magsimulang magtayo ang mga Espanyol na magiging fourth pillar sa Zamboanga, nakita ito ni Kudarat bilang banta sa kanyang kaharian. Ang totoo, itinuring niya ang maraming datu sa Zamboanga na nasa ilalim ng kanyang impluensya, dahil minsan niyang sinabi sa isang kumperensya noong 1628 sa mga Dutch na kontrolado niya ang buong Zamboanga maliban sa dapitan na isang Kristiyanong pamayanan. Kaya, inutusan ni Kudarat ang kanyang admiral na si Tagal at mga 300 mandirigma na salakayin ng fort sa Zamboanga noong 1636. Pero natalo sila ng mga Espanyol. Dahil dito, na-realize ni Corcuera na kailangan niyang kontrolin ang kapangyarihan ng Maguindanao, pati na rin ang kanilang kaalyado na Sulu, kung umaasa ang Spain na maitatag ang kanilang soberanya sa Mindanao. Gayunpaman, sa opensiba ni Corcuera laban sa Lamitan, na-realize niya na hindi balak ni Kudarat na lumaban sa kabisera. Nakatago na ang sultan sa loob ng bansa kasama ang 2,000 tropa sa 3 matibay na kuta sa Ilihan, kung saan nakahanda ang 35 kanyon ni Kudarat. Mukhang may advance information si Kudarat mula sa kanyang mga kaalyado sa Basilan tungkol sa opensiba ng mga Espanyol. Pagkatapos maghintay ng reinforcements, hinabol ni Corcuera si Kudarat noong March 17. Sa sumunod na labanan, parehong gumamit ang magkabilang panig ng muskets at arquebuses. Sugatan daw si Kudarat at kinailangan siyang ilayo sa labanan habang isang apo niya ang namatay sa aksyon. Mayroon pa ng isang kwento na nagsabing nabalutan si Kudarat ng putik para hindi siya matuklasan. Kalaunan, malalaman na may sariling Muslim spy pala ang mga Espanyol na nagngangalang Susokan o Susukan na nagbibigay sa kanila ng mahalagang impormasyon. Alis ang matagumpay na si Corcuera papuntang Zamboanga at pagkatapos ay sa Manila, bago matapos ang March 24, 1637, pero hindi bago niya kinilala ang Datu Maputi ng Buayan bilang pinakamataas na pinunong Mindanao, isang kalkuladong galaw para paglabanin ang dalawang pinunong Muslim. Ang naunang gobernador ni Corcuera, si Pedro de Acuña, ay gumawa din ng katulad na political recognition sa naunang pinuno ni Maputi, si Raha Sirungan. Noong 1638, babalik si Corcuera sa pagkakaong ito para mangampanya laban sa Sulu. Tungkol naman kay Kudarat, nagpagaling siya sa teritoryo ng Iranon, kung saan kinikilala pa rin ng mga datu ang kanyang pamumuno. Ang natalong si Kudarat, na naghahangad na mabawi ang kanyang nawalang kapangyarihan, ay makakahanap ng mga kaalyado sa mga Maranao at makabuo ng puwersa na Sixth Wand. Samantala, naglagay ang mga Espanyol ng pabuya sa ulo ng Sultan, ibig sabihin, 2,000 pesos kung patay at 4,000 pesos kung buhay. Ang pagtutok ni Corcuera sa pagsakop sa Mindanao, gayunpaman, ang naging dahilan para mapabayaan ng gobyerno ng Espanya ang kanilang mga teritoryo sa Taiwan o Isla Hermosa tulad ng tawag dito sa Espanyol. Inutusan ng Gobernador General ang pag-alis ng mga puwersa ng Espanya sa Taiwan, na nag-iwan ng core ng 20 opisyal na Espanyol at 200 sundalong Pilipino sa Fort San Domingo. Ito ang presyo na binayaran para sa kanyang tagumpay sa Mindanao. Nang malaman ng mga Dutch mula sa kanilang mga kaalyado na Chinese ang huminang posisyon ng Espanya, matagumpay nilang sinakop ang hilagang bahagi na inookupahan ng mga Espanyol, kasama ang kasalukuyang Taipei, na may 369 tropa noong 1642. Lumaban naman ang pinagsamang puwersa ng Pilipino at Espanyol at nagawa pa nilang palubugin ang isang barko ng kalaban, pero hindi lang nila kayang panatilihin ang kanilang depensa.
Tungkol naman kay Corcuera, kalaunan ay nililitis siya, at sa kabila ng lohika ng kanyang mga aksyon, idineklara siyang guilty noong 1645. Ikinulong siya at sinisingil ng multa na 827 taon at 7 pesos, marahil ang halaga ng pagkawala ng Taiwan mula sa Pilipinas. Matuto patungkol kay Sultan Kudarat at sa kanyang pamumuno sa Maguindanao sa historyblogspot.com o sa Facebook Become Supporter History Phils.